kababayan, kamusta po? Dapat pa bang sabihin na mukhang hindi na matutuloy ang BSKE or dapat nang sabihin na talagang hindi na matutuloy? No? Meron kasi mga nagsasabi na mukhang hindi na matutuloy or baka biglang matuloy pa itong December. Meron pa rin umaasa na baka ang BSKE daw po ay biglaan magkaroon ng desisyon ng Korte Suprema. Kaya daw dapat laging handa. Para sa akin, no, ilang beses na rin nabanggit na mukhang hindi na matutuloy. Ngayon, talagang hindi na po matutuloy ang BSKE at sinasabi ko na rin po sa inyo ng tahasan, huwag na po kayong umasa na magkakaroon pa po ng BSKE ngayong taon or katulad ng inaasahan ng marami na yung Supreme Court ruling ay dapat sa itong December na darating, no, ay BSKE. Huwag na po kayong umasa. Masasabi kong almost impossible na talagang matutuloy pa, no? Parang to dream the impossible dream na yan, yung BSKE na yan, itong darating na December, no? Hindi naman sa parang nag-iinis o nangaasar tayo, sinasabi lang natin yung talagang sitwasyon, yung katotohanan ng sitwasyon na talagang wala namang BSKE ngayon taon na ito. At kahit meron pa pong yung oposisyon na hinihingi or yung kontrapetisyon sa Liga ng mga Barangay ni Atty. Makalintal ay parang ang habol na lang kasi ni Atty. Makalintal dito yung kanyang isinampang petition sa RA 12232, Republic Act 12232 ay sa kalagayan ng petition niya ngayon ay namove pa rin naman ang ang BSKE. So ang habol na lang dito ay yung kanyang maipanalo, yung kanyang petition. Kumbaga ay parang siyempre ayaw niyang mapahiya, diba? Kasi kung babalikan natin, no, ito unuulit na natin, kung babalikan natin yung petition ni Atty. Makalintal noon sa RA 11935, kanya po yung naipanalo pero namove pa rin naman ang BSKE. So sinasabi natin na ngayon sana hindi na mangyari yun, no? Kasi napakapangit, no? Napakapangit naman na maituturing na naman ng Korte Suprema na unconstitutional ang 12232 tapos namove pa rin naman, mamove pa rin naman. At kung tatanungin niyo, mayroon bang latest ngayon na report para sa BSKE o update? Wala. At kung mayroon mang magpapile ng bagong petisyon para kontrahin ang RA 12232 ay hindi na rin naman po yun makakatulong. Wala na rin pong saysay kung meron pang magpipetisyon bukod kay Atty. Makalintal. No, makakatulong pa yon para lalong madelay ng madelay. Or talaga sabi ko kanina, imposible na. No, almost impossible na meron pang BSKE ngayong taon at kahit meron pang petisyon, wala na rin po yung saysay. No, kahit magkaroon pa ng desisyon ang Korte Suprema, no, tiyak at desisyon na yan, baka inaasahan ng iba na baka bigla doon magkaroon ng desisyon. Ang desisyon na yan, asahan nyo na next year na po yan. So, siyempre, next year pa naman ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Ang susundin ng COMELEC, no, yung mandato, yung sinasabi ng batas na RA 12232 na kung saan ang BSKE ay na-move na nga po sa November 2, 2026. Ayan din naman kasi yung kanilang pinaghahandaan. Ano pa bang dapat sundin? Sabi nga hanggat walang desisyon ang Korte Suprema, walang ibang susundin kundi ang RA 12232. Wala na pong iba. Kung iba naman sinasabi, meron ng ruling ang Korte Suprema. Dapat yun ang susundin. Wala na pong ruling na napatungan na po ng batas, na tabunan na ng batas na RA 12232. Kaya lang po nagkaroon kasi ng ruling noon, no, kasi nga naging unconstitutional ang
RA 11935, so walang batas na umiiral, hindi umiiral yung RA 11935, so kailangan magtakda ng Korte Suprema ng ruling nila nang sa ganoon magkaroon ng BSKE na naging 2023. Yun ang ruling ng SC na nagresulta na ano nga din na unconstitutional yung naging tenure ng mga barangay officials na magiging 2 years sana na kung natuloy itong December. So hindi. So magiging constitutional kasi magiging 3 years, no? Kaya't maaring nakita ng Korte Suprema na yung merito ng RA 12232 na okay, pag-aralan natin at mukhang itong RA 12232 na ito ay yung nangang magsasaayos sa mga pagkukulang sa 11935 at magpupuno sa kakulangan. No, kaya walang nilabas na temporary restraining order ang Korte Suprema. No, so, ayan, hindi natin masyadong babayin, ano? RA 12232 ang masusunod ngayon at talagang pinag-uusapan na tinitingnan na ng COMELEC. No, kahit makinig kayo ng balita, ang binabanggit nila BSKE November 2, 2026 na. So, siyempre nag-advance thinking din yung ibang mga tao na pag ayan halimbawa naging unconstitutional, siyempre hindi yan November pero year 2026, no? Sabi ng iba mid-year ng 2026, mga Mayo, June. Pero wala pang desisyon na mabilis ang AC, so maaari mangyari tulad ng sinabi ko dati na malamang October na naman, di ba? Ulit na naman. Kaya sa tingin ko lang na hindi to salitang ano ko to, no, yung pinaka ano ko lang, no, malapit sa point of views ko na maaring turing ng AC na ito ay constitutional na. Kumbaga okay na yung term setting na yan. Hindi na kailangan mangyari pa yung pagkakamali nung nakaraan kasi kaya nangyari yon talagang malinaw naman na yung pag-postpone ng mga BSK kahit yung mga nakaraan pa ay hindi naman talaga naaayon sa batas. Kumbaga, kailangan gawin ng AC na desisyon na nila yung petisyon ni Atty. Macalital na unconstitutional sa ganun makakalampag. Parang pinapik nila yung yung ating kamara o yung legislative, executive na yung ginagawa yung pag-postpone na yun, hindi yan nararapat at hindi yan constitutional at unconstitutional na yan. Ngayon, kaya pumasok itong term setting bill na ito, ginawa yan ng mga mambabatas, hindi na ito pag-postpone, ito na yung pagkukorek o pagtatama dun sa mga pag-postpone. Ito na yung kumbaga tuldok. Ayun yung maaaring nakita ng Korte Suprema kaya hindi nagbaba ng TRO, ng Temporary Restraining Order. Yun yung point of view ko lang doon. Hindi ko sinasabi na yun talaga ang mangyayari. Pero tignan natin. Pwedeng tama ako dyan, pwedeng mali. Diba? So, ayan ang ating inaabangan ngayon. Pero, tanggapin na natin na wala na pong BSK ngayong taon. Imposible na po yan. Imposible na po. Sabihin natin 100% wala pong BSK. Sa mga umaasa pa po na marami pa kasi ako nakita nagko-comment dyan Huwag na po kayong umasa, huwag po kayong magagalit. No, paghandaan nyo na lang po yung next year BSK. Tapos makapag-prepare pa kayo, handa pa kayo ng mga aspirant. No, at mga incumbents, siyempre makapag-focus pa kayo sa inyong trabaho, sa inyong mga proyekto, sa inyong barangay. So, ayan po yung ating pinaka-update na mga point of views. Pag-analisa lamang po ito. Karapatan din naman natin to. Kaya pwede rin kayong gumawa ng video katulad nito. No? Pero, huwag na po kayong gumawa ng video na sasabihin ninyo na meron pang BSKE ngayong December. Maling-mali na po kayo dyan. Magiging maling-mali na po kayo dyan. Baka mabas lang po kayo. So, ang gawin nyo, kung magko-content kayo, halimbawa lang, ay yung tingnan nyo kung ano yung agos na nangyayari.
kung saan papunta talaga. No, kahit nga ganito yung ating content, minsan marami pa rin nagsasabi, inuunahan mo naman yung AC. No? Sa lahat naman po ng bagay, minsan ganun tayo, meron tayong advanced thinking. Sa ganun, mas kailangan yon para mas makakapaghanda. Kahit naman yung mga aspirante, di ba? Nag-advanced thinking ang mga yan para alam nila yung kanilang magiging plano. Kapag yun talaga, or hindi talaga, yung isang sitwasyon na mangyayari. No? Importante yun. Kaya ganito sa mga pag-analyze, siyempre, analyze nga advance ka dyan. Kaya nang sa ganun ay kung nagkakaroon kayo ng mga pag-uusap, nabibigay mo yung point of view mo. Diba? So, kung tama, di tama. Kung mali, di mali. Pero maling-mali, kung sasabihin pa natin na may BSK ngayon taon, wala na po. So, yung magko-commit ng may BSK sa December, maling-mali na po yun. Okay? Ayan. Hintayin natin maging desisyon ng AC, constitutional o unconstitutional, pero para sa akin, magiging constitutional po ito. Balik po kayo dito kapag ako po yung mali. Hanggang sa susunod, mahaba na naman. Okay, iwan kayo ng opinion sa mga bago sa ating channel. Siyempre, pa-like, share ang video. Yan, subscribe. Ganito na lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless.